Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon. Talagang mapareaksyon kayo dito. Ito naman yung pinakabubo na sinabi ni Robin Uod Padilla tungkol sa kahulugan ng force majeure. Ang force majeure ay isang French word yan na ibig sabihin ay mga pangyayaring gawa ng kalikasan na hindi kayang kontrolin ng tao. Hindi kaya kontrolin ng tao katulad ng baha, katulad ng lindol, katulad ng pag-ulan ng mga meteor, di ba? Yung ganun. Force majeure, yung earthquake, yun ang pinakaano eh. Pagputok ng mga super volcano, yung ganun. Yan ang force majeure. At saan ba nakuha ni Robin Padilla ang kahulugan na gira na daw sa Middle East? Kasi idol niya yung si Ali Khamenei. Gera na daw sa Middle East, bakit hindi pa natin i-apply yung force majeure? Nako, ang layo-layo ng Middle East eh. Okay lang kung kasama tayo dyan o kapitbahay tayo ng Iran. Gera na daw sa China at Taiwan. Nagkagera na nga ba? Puro lang kwento yan ng mga mga Chinese troll na gera, wala namang gera. Kapag ganyan na nangyari na example, gera ng Taiwan at China at naapektuhan tayo, yan pwede na yang isama sa force majeure na definition. Kaya dito natin makikita gaano katalino bubo si Robin Padilla. So ito ang video courtesy sa atin ng DZMM, atin panoorin. Naniniwala si Senator Robin Hood Padilla na may tuturing na force majeure o pambahira at hindi kontroladong pangyayari ang tensyon sa gitnang silangan. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert! Jeffrey, kinwestiyon ni Senator Robin Hood Padilla kung hindi pa rin maituturing na force majeure ang epekto ng kasalukuyang tensyon sa gitnang silangan. Sa post sa social media, sinabi ni Padilla na maituturing ding force majeure ang napipintong pagkadawit ng bansa sa gusot ng China at Taiwan. Nako, grabe namang utak yang si Robin Padilla, mga kababayan. No? Ako nag-aaral ako ng architecture. At ang force majeure sa architecture, yan yung mga disaster talaga na hindi makontrol ng tao. Katulad ng pagyanig ng mundo, pagputok ng supervolcano, earthquake, wildfire. Lahat na gawa ng kalikasan na hindi kayang kontrolin ng gobyerno. Tsunami, pag-apaw ng tubig dagat, yung mga ganun, hindi na yun makukontrol. At sa ngayon, merong bagong definition ang Google na yung gera ay kasama na yun sa force majeure kapag hindi na control at masyadong naapektuhan ang rehiyon na kung saan naroon ka. Ngayon kung tingnan natin, apektado ba tayo sa gera dyan sa Iran? Naapektuhan tayo sa langis lang, pero in general ay hindi tayo nasabugan ng bomba dito. Napaka lang ng buhay natin dito parang walang nangyari. Ang Taiwan-China naman na rhetoric ni Robin Padilla, wala namang nangyari na gera sa China at Taiwan. Bakit merong force majeure na gusto nilang i-apply para lamang itong gawang butuhan ang pagbago nila ng batas sa Senado na kailangan kapag may butuhan ay physically present yung isang senador kapag may butuhan sa Senado. Ito ang gusto nilang baguhin kasi meron daw makukulong ngayon na 2 hanggang 4 na senador na DDS. Kaya gumawa na sila ng counter dito na dapat makabuto pa rin yung mga nakukulong na mga DDS. Kaya itong panukala nila na baguhin nila ang rules, ang protocol ng Senado na kailangan daw ay mag-zoom na lang ang Senado ang senador kapag nakulong na. Kaya ito yung napakabalasubas na pagbabago nila ng batas ng Senado kung saan napakatagal na batas ito na sinusunod ng lahat ng senador noon pa man at hanggang ngayon, at sa panahon lang nila nitong si Cayetano at itong kanyang mga trupa ay binabaluktot nila ang batas ng ating saligang batas at ng Senado. O balik tayo dito sa ulat ng DZMM. Kasamaan niya sa mga itinuturing na force majeure ang baha, lindol, bagyo, gera, pag-atake ng mga terorista, riot, welga ng mga manggagawa at pati lockdown. Ang post ni Padilla ay kasunod ng diskusyon sa motion ni Senator Rodante Marcoleta
napayagan ang pagdalo at pagboto ng mga senador sa sesyon sa pamamagitan naman ng teleconference. Itinanggi naman ni Marcoleta na para lamang sa nagtatago na si Senator Ronald De La Rosa o ilang kapwa senador ang itinutulak nila sa Senate Majority Block. Paraan niya ito sa pakinabang ng lahat ng senador kapag nalagay sa sitwasyon na hindi pisikal na makakatalo sa kanilang sesyon pero kailangan magsalita o bumoto gaya halimbawa kapag nasa ibang bansa o kaya ay may karamdaman. Nauna nang sinabi ng mga taga-minorya na para kay De La Rosa at ilang taga-majority na posibleng makulong ang itinutulak ni Marcoleta. Okay, so ito yung final reaction ko dito mga kababayan. Halimbawa, maaprubahan ang batas na yan sa Senado na pwedeng bumoto via Zoom, via internet, via video call ang isang senador na nagtatago sa batas. Ano na ang mangyari sa Senado sa Pilipinas? Wala nang dumadalo dyan. Kasi kahit nagluluto lang, nag-iibak o nandun sa kanyang kabit, natutulog, nag-celebrate ng anniversary sa kabit, di ba? Ay mag-zoom na lang at mag-video call at hindi na-attend sa session sa Senado. Siyempre, lahat ay gagaya na ng ganyan, di ba? Kaya hindi pwede ang ganito na merong palang quorum na hindi ka physical na nandun. Pwede ba yun mga kababayan? Pwede bang quorum? Kaya nga merong word na absent eh. Kaya merong word na absent, ibig sabihin wala ka dyan physically. Hindi uso yung mga video call na yan kapag batas ang pinag-usapan. Kaya nasasayang ang ating sweldo sa mga bubo na mga... Itong lang to itong henerasyon lang na ito ng mga senador na mayroong mga ganitong klaseng utak na nagtalino-talinuhan, pero yun pala ang laman ay buhangin lamang, tubig at putik yung laman ng utak. Force majeure lang hindi maintindihan at word na absent ay gustong gawing present. Di ba mga kababayan, absent ka na nga eh. Kung nag-aaral ka, di ba, wala ka sa classroom, anong tawag sa'yo? Di absent ka. Tapos mag-video call ka, tapos sasabihin mo sa guro na nilagnat ka, yun pala eh, drama-drama mo lang na nilagnat ka, eh nagbulakbul ka pala. Parang ganun yung mangyayari sa Senado. Kaya ang mangyayari, masasayang ang pera ng taong bayan. Ang mga senador ay nagtutur kung saan-saan, nandun sa kabit, natutulog, nag-anibersaryo sa kabit, at kung ano-ano pang ginagawang may kabalaghan sa bilog na buwan. Tapos, sumisweldo, yun ang problema. Tapos, senador siya. Di ba? Tapos, hindi umatin physically sa mga quorum, sa mga sesyon sa Senado. So, anong implikasyon kapag binuto nila yan na panukala nitong mga DDS senators? Eh talagang walang magawang matino na ang susunod na mga senador sa susunod na henerasyon. Kaya hindi pwede ito para sa akin mga kababayan. Sa inyo, pwede ba yan? Pag-comment sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa aking mga avid followers at sa mga bago pa lamang nakabisita ngayon. Huwag kalimutan mag-subscribe, yan ay napakalaging tulong. Hanggang sa muli, God bless us all.